Good morning, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inaabot po ng ating podcast or talakayan ngayong umaga. Ito po inyong bayan mo Datol at ngayon po ay linggo dito sa Toronto, September 8, 2024. At syempre, matinding balita po ang nasagap natin ngayong araw. Kaninang umaga po ay nadali na o nahuli na o nalambat na ng sandatahang lakas ng Pilipinas, PNP, Armed Forces at lahat po ng naghahanap dito kay Pastor Apollo Quiboloy, ang kontrobersyal na founder ng Kingdom of Jesus Christ. Ayan, at siya po ay inilipat na from Davao City sa Camp Crame at kasalukuyan pong nasa PNP Custodial Center siya at doon po ay kasama niyang dinala yung 4 pang wanted niyang mga kasamahan sa nasabing ministry, yung Kingdom of Jesus Christ na wanted po sa Pilipinas hanggang sa Amerika. Yan po ay after 15 days o more than 2 weeks na patuloy na paghahanap po ng PNP o pinagsama-samang otoridad ika nga natin sa atas po ng search or rather warrant of arrest na inisyu po ng korte at inapurbahan po ng Supreme Court na ilipat lahat sa Pasig City ang kaso nitong si Pastor Quiboloy sa inalis sa Davao. Siyempre, taga Davao yan at malakas ang connection din yan at taga ron din yung dating Pangulo natin na si Digong Duterte na ginawa pang caretaker o administrador ni Pastor Quiboloy sa lahat po ng ari-arian ng KOJC at ng ari-arian niya. Magbuhat na siya ay ma-wanted, maging pugante sa Amerika at sa Pilipinas na nga. Yan po ay concentrated effort ka ng Armed Forces at ng PNP at hindi tama yung sabihin ka ng mga taga-DDS. Walang pakialam si General Torres. Siya pong namamahala doon. Nung kasama-samang paghahanap siyang namumuno siya director ng PNP sa Davao City. Kaya po magaling din naman si Director Torre. Mabait din siya, hindi niya inaako yan. Sapagkat nung madali nga mahuli ng hapon madaling araw dito sa atin yun hapon naman sa Davao City o sa Pilipinas. Kaya po highly successful po. Kung hindi pa nga binigyan ng ultimatum nitong si Director Torre or ng PNP o nung lahat ng mga naghahanap sa pamumunuan nitong si General Torre ay posibleng hindi sumuko. Sabihin na natin sumuko whatever na naging dahilan ng pagkakadali kay Pastor Quiboloy. Sumuko or nahuli. Pero lumalabas po ngayon na merong kasunduan after na magbigay nga ng ultimatum ang PNP under General Torre na posibleng sa after 24 hours, posibleng hindi ka susuko, papasukin na namin yan. Mangyari man o mangyari na ang dapat o hindi dapat mangyari. Sapagkat puganti At yung nagtataka nga tayo, itong 3 senador, pamumuno ni Senator Bato de la Rosa, kasama itong of course, si Bongo at saka si Robin Padilla, na mga kaibigan ni Quiboloy at mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Digong Duterte. Gumawa pa ng Senate hearing, saan ka naman nakakita, special talaga yung Pastor Quiboloy. Nagpunta ng Davao, inimbestigahan yung KOJC sa reklamo
nung abogado ng kay OJC. Anyways, wag na nating talakayin yun. Importante po natapos na yung mahabang paghahanap kay Pastor Apollo Quiboloy at nakakulong po silang 4 yung tauhan o mga ministro niyang kasama o mga opisyales ng Kingdom of Jesus Christ dun sa PNP Custodial Center. Hiwa-hiwala yan, hindi pagsasamahin ng dumi. Malaki naman yung custodial facility ng PNP. At siyempre po sa atas din ng Pangulong Bongbong Marcos yan. At siyempre siguro binigyan ng ultimatum. Alam mo naman ninyo, magbe-birthday ang Pangulong Bongbong Marcos. Ka-birthday ko yun September 13. At yun ang iririgalo namin. Ano ba yan? Regalo niya sa ating mga mamamayan na umaasang matatapos na yung drama o teleserye sa buhay nitong Pastor Quiboloy at sa kanyang pagiging wanted sa batas. Dadalhin ba siya sa US? Hindi po. Sa Pilipinas po yan ihihir or pakikinggan o gagawin yung hearing ng kanyang mga kaso. Although wanted yan sa Amerika. Ngayon, maraming nagtatanong sa akin, mga kaibigan at mga katoto natin sa media, alam naman yung hanggang ngayon journalist pa rin tayo. Sa Pilipinas po kasi sports journalist ako. Dito talagang publisher tayo ng dyaryo at saka podcaster o dito sa YouTuber or sa Facebook. Anyways po, paano yung 10 million na nakapatong sa ulo? Mahirap pong sagutin yun. Hindi pa klaro kung ano nangyari. At sumuko ba talaga? Alam ko sumuko yan Or nagkaroon ng understanding natin. Malalaman po natin sapagkat nga ala pa pong isang araw, 24 oras pa lang nahuli itong si Pastor Quiboloy Tingnan po natin mga darating po. Ngayon, linggo ngayon, bukas Lunes, marami po pong mangyayari bukas Lunes sapagkat kailangang umatenda sa Senate inquiry or hearing uli itong si nahuli ring dating mayor ng Bamban Tarlac, si Alice Lielgo o si Guo Huaping natin at kailangan umattend siya sa hearing nitong pinamumuno ang komite ni Senator Risa Ontiveros. Yun ang dami pong nangyari. Talaga ng tagumpay lahat ngayong pagpasok na September, yung mga pinaghahanting ng ating otoridad ng ating pamahalaan. Unang-una po, huwag na natin munang pagtalunan. Nagtatalo kasi itong mga vlogger na kampe kay DDS, kay Pastor Quiboloy, at saka mga DDS na nagbibigay naman ng mga balita hinggil dito sa administrasyon ni PBB o President Bongbong Marcos. Basta importante po na mission accomplished nahuli na si Pastor Quiboloy at hintayin na lang po natin ang magiging kaganapan dyan. Yun na nga po muna at yun po muna ang ating medyo magandang balita at ako'y natuwa rin. Matagal din akong nabakante, medyo nagkaroon tayo ng kaunting karamdaman at saka ang gusto ko lang po talagang maibalita sa aking pagbabalik after 2 weeks o 3 weeks yata, hindi ko alam gaano katagal na yun na huling podcast natin. Nahuli na nga itong si Alice Lielgo, si Guo Huaping, ang nautanggal na alkalde ng Banban. Nahuli na rin yung hindi naman pala niya kapatid si Sheila Go at saka si Cassandra Leong, yung pong kawawa, hindi kawawa naman talaga, bumagsak yung blood sugar at saka ang BP nitong si Cassandra Leong sa investigasyon ng Kongreso. Matitindi naman kasi banat ng mga congressman ewan ko, ganun ba talaga ron? Resource person kung tirahin nila, akala mo
puganting talagang hindi. I don't know. Yan po ang patakaran ng Kongreso. Hindi naman ako naging congressman eh. Yung nasira akong Dikong June Datol ng Senior Citizen Party List, namatay na kasi. Yun ang congressman. At hindi namin napag-uusapan ng buhay siya kung anong ginagawa ng hearing ng Kongreso. At any rate, congratulations po sa kay Pangulong Bongbong Marcos, sa PNP, sa Armed Forces of the Philippines, sa lahat po na nagtulungan para mahuli ito. Sa NBI, sa Bureau of Immigration, nahuli itong si Pastor Quiboloy, si Sheila, si Alice Go, at saka si Sheila Go, hindi naman pala kapatid, ano? At saka si Cassandrong, bilib din ako doon sa Cassandrong, saka sa mga Chinese, parang iisa lang yung teaching nila eh. Hindi alam at laki sa farm, hindi nag-aral sa Philippines, pero ang gagaling at saka ang yayaman. Malalaman po natin katotohanan dyan. Alright po, again, ito po ang inyong kabayan Mondatol, nagbabalik pong muli. Sana naman po tulungan nyo kaming maliliit na YouTuber, at saka yung mga podcaster, nagbabalita dito sa social media. Paki-like, share, and subscribe naman po. Happy birthday nga pala sa mga September born na tulad ko. Si Mitch Fernandez, magbe-birthday yan. Si Jen Camacho, birthday ngayon, September 8. Marami pa pong mga September born. Ayan, maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat.